pero malinaw na malinaw. Wala kayong ebidensya sa akin for human trafficking dahil ang ebidensya nyo lang, yung ako'y nag-represent sa whirlwind sa isang kasong ejectment na hanggang Supreme Court ay nakabinbin ngayon. O, kasalanan ba mag-lawyer? Tapos sasabihin nyo, trafficking. Pero ginawa nyo nga yan para mapauwi ako, para mapakancel ang passport ko, para maka-red notice alert kayo. Malinaw po ang definition ng fugitive from justice sa batas mismo. Kung ang gustong gamitin ng batas ay common meeting ng fugitive from justice, siguro hindi na kinailangan na magkaroon ng special na meaning. Pagdating naman po sa Interpol Red Notice Alert, yan naman po ay sa mulat-mula sinasabi ko, hindi po yung warrant of arrest. Kaya hindi po ako nagtataka na nung naging issue muli ang pagiging bangag ng presidente dahil sa sinabi ni Amy Marcos, ngayon, biglang nabuhayan sila at pilit nilang hinahabol muli ako para mapauwi sa Pilipinas. Yan po yung dahilan kung bakit all of a sudden naalala nila, ay may passport pa si Harry Roque. Hello? 1 year, 2 months na ako, may passport pa ako. Dati nyo pa sinasabing kakansilan yung passport nyo. Hanggang ngayon, di pa nangyayari. Bakit? Kasi yung hukuman naman, kinakailangan mag-cancel ng passport, alam naman ng hukuman na hindi ko fugitive from justice dahil ang fugitive from justice may sariling definition sa passport law mismo. Siya ay lumayas ng bansa para iwasan ang criminal prosecution. Lumayas po ako ng bansa, wala akong kahit anong criminal complaint, miski sa piskalya. Umalis po ako ng bansa Setyembre. Ang iniwasan ko na, yung walang saysay na investigasyon ng Huwad Committee na sa tingin ko ay lumalabag na sa aking karapatan. At yung aking pag-alis ng bansa, karapatan ko po yun dahil meron akong right to travel. Wala naman akong kahit anong kasong nakabinbin yung mga panahon na yon. Sa katunayan, niwala ngang criminal complaint. Kaya lang yan hinabol yung tanim kaso laban sa akin dahil na-realize nila na hindi nga nila makakancel ang passport ko nang wala akong kaso sa hukuman. Kaya tinaniman ako ng kaso. Sa katunayan po, yung kaso laban kay Cassandra Ong, nung unang sinampa ng PAOCC, hindi ako kasama. Na-realize nila, oy, kailangan natin isama si Harry Roque dahil hindi makakancel ang passport, hindi natin makukulong. Kaya hinabol nila ang supplemental affidavit na pulis lang ang nagsampa at wala namang kahit sinong testigo. Hanggang ngayon po, walang kahit sinong testigo nagsabing meron akong recruit sa pamamagitan ng dahas para pagsamantalahan ang kanilang mga trabaho at walang kahit anong ebidensya na ako'y kabahagi ng isang conspiracy para to commit human trafficking. Ang sabi ni Nikki T, huwag ka magmalinis. Sabi mo kaya sa taong bayan, bakit wala ka na sa UP College of Law? O ano? Hindi ko maintindihan bakit pinipersonal mo. Ni minsan, hindi kita pinersonal. Pero sige lang, magsalita dyan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Lalong-lalo na pag ikay wala na sa posisyon. Pero ako, Nikiti, maghinay-hinay ka dyan. Walang personalan. Ni minsan, hindi ako sumagot sa iyo sa mga paratang mo. Okay? Pero malinaw na malinaw. Wala kayong ebidensya sa akin for human trafficking dahil ang ebidensya nyo lang, yung ako'y nag-represent sa whirlwind sa isang kasong ejectment na hanggang Supreme Court ay nakabinbin ngayon. At pangalawa, yung pagsama ko sa pagkor kay Cassandra. Ano naman ibig sabihin doon? Lawyering yan. O, kasalanan ba mag-lawyer? Tapos sasabihin nyo, trafficking. Pero ginawa nyo nga yan para mapauwi ako, para mapakancel ang passport ko, para maka-red notice alert kayo. Pagdating sa passport, bahala na po si judge. Ako na may nagtitiwala sa kanya. Okay? Bahala na siya. Basta ako, malinaw po ang definition ng fugitive from justice sa batas mismo. Kung ang gustong gamitin ng batas ay common meeting ng meaning ng fugitive from justice, siguro hindi na kinailangan na magkaroon ng special na meaning. Pagdating naman po sa Interpol Red Notice Alert, yan naman po ay sa mulat-mula sinasabi ko, hindi po yung warrant of arrest. Yan ay request lamang para makipagtulungan ang mga alagad ng batas kung nasaan yung taong hinahanap para mahuli yung taong yan. So isa lang po yan. Isa lang po yan na po pwedeng magpatupad. At yan po ay ang Police Dutchland, Police Holland. At bakit na madali ipapatupad niyan, alam nilang nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y espesyal dito sa Holland, pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako'y asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland.
So, alam din nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ako nagsisisi. Hanggang aking kamatayan, hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it. Hanggang sa huli, sinasamahan po natin si Tatay Digong. So, sa mga naaabala sa mga balita, wag po kayo mag-abala. Ako naman po ay nag-aaral pa rin ng international law, bagamat naturo ko na po yan na halos 20 anyos. Alam ko po mga karapatan ko bilang isang asylum seeker. Kahit anong gawin po nila, hindi nila ako makukuha hanggang hindi matapos ang proseso kung ako nga po ay biktima ng pagigipit dahil sa aking paniniwalang politikal. Yun lang po. Pero maraming salamat po doon sa mga naaabala. Kaya yan ay nagpapakita na nasa likuran ko kayo, sumusuporta, at ako naman po, gaya na aking pagtanaw ng utang na loob kay Tatay Digong, tumatanaw din ako ng utang na loob sa inyong lahat. Maraming salamat po muli sa inyong walang batid na suporta at pagtitiwala. Mahal ko po ang Pilipinas, mahal ko po ang mga Pilipino, dahil isa lang po ang aking lupang sinilangan. Kinailangan ko talagang mas maagang mag-spokes hour dahil dito sa kasinungalingan na sinasabi ni Yusek Nikiti ng DOJ. Ang balita kasi is na-convict after 1 year of trial itong si Alice Guo for human trafficking. At ang sabi niya, gaya ko daw, maski walang recruit si Alice Guo, mapapatunayan nila may human trafficking dahil ako daw ay nag-organize at tumulong para sa human trafficking gaya ng kay Alice Guo. Ako po, kasinungalingan yan, Yusek T. Dami niyong trabaho dyan para habulin yung mga nagnakaw ng pondo ng bayan. Yun na lang ang atupagin mo. Bakit po iba ang kaso ko kaysa kay Alice Guo? Unang-una po, si Alice Guo, alam po natin na siya talaga ang unang nagmay-ari ng lupa doon sa facility sa kanyang bayan. Pangalawa, siya yung nagbenta kapalit ng shares doon sa kumpanya na nagpopogo doon sa kanyang bayan. Pangatlo, inamin din na siya yung may-ari ng mga improvements doon sa Pogo facility sa kanyang bayan. So makikita nyo na meron siyang ownership, meron siyang stock ownership doon sa kumpanya na nagmamay-ari ng Pogo. At pangatlo ay lumalabas talaga na siya ay kasama doon sa korporasyon na nagpapatakbo ng Pogo. Sa akin po, ang hawak lang nila ay unang-una, ako po'y abogado ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. At ito nga po ay para sa kasong ejectment. Kompleto po yun sa pleadings mula MTC, RTC hanggang Supreme Court. Nakabingbing po ngayon, hanggang ngayon, ang kaso sa Supreme Court. Pangalawa po, yung pagsama ko kay Cassandra Ong para nga makipag-negotiate sa bayad sa PAGCOR na di umano, sang-ayon kay Cassandra Ong, yung bayad nila na akala nila nakarating sa PAGCOR ay binulsa ng kanilang katiwala o yung kanilang representante sa PAGCOR. Lilinawin ko po yung mga panahon na naging kliyente ko itong company neto, Whirlwind, ay legal ang Pogo. Bagamat ang Lucky 9 po ang Pogo, ang Whirlwind ang nagmamay-ari ng building na inuupahan ng Lucky 9. So malayong-malayo po. Sa kaso ko, walang nagsabi na ako'y nag-recruit, walang nagsabi na ako ay sapilitan ko silang pinagtatrabaho para pagsamantalang ang kanyang pagtatrabaho. At wala rin pong kahit anong ebidensya na nagsasabi na kasapi ako sa Lucky Star or sa Whirlwind bukod sa pagiging abogado. So ulitin ko po hindi po krimen ang pagiging abogado, lalong-lalo na ako ang kaso naman ay ejectment at saka yung rescheduling of payment ng mga pagkakautang sa mga gobyerno na korporasyon. No? At siyempre po lahat ng abogado naman ay sinisigurado na kanilang mga kliyente ay nasa legal. So hindi po masama ang ginawa ko. Yung aking pagkakausap kay chairman para nga po humingi ng rescheduling of payment dahil ninanais ko nga na makapasok ang pondo sa gobyerno. At ang nangyari nga po, sang-ayon nga kay Cassandra Ong, ay binigay nila ang pera sa kanilang representante sa PAGCOR na hindi naman nakarating sa PAGCOR.
So ang aking pakiusap kay Yusek Nikiti, Yusek Nikiti, tayo magkasama sa UP College of Law. Nagtataka ako bakit ganyan ang mga sinasabi mo sa akin. Ikaw, ang dami kong alam sa iyo kung bakit bigla kang na-promote upstairs sa DOJ from the UP College of Law. Pero hindi kita pinipersonal, ha? Ni minsan hindi ko binanggit kung anong katotohanan, kung bakit you were kicked upstairs, sabi nga nila. No? Sana wala namang personalan. At kung po pwede, tutukan nyo na lang ang trabaho ninyo, ha? Na ipakulong ang mga nagnakaw ng pera ng bayan. Dahil ako, ni Piso, wala naman ako ninakaw na pera ng bayan. At yung trafficking nyo, kalokohan yan. At papatunayan ko yan, kalokohan yan. Ako nga po ay nag-exhaust lang na administrative remedy kasi bago ka makapunta ng hukuman, kinakailangan i-exhaust mo administrative remedies at nakabinbin ngayon dyan sa DOJ pa rin yung aking petition for review. Kung talagang walang saysa yung aking petition for review, i-dismiss nyo yan nang tignan natin kung ano naman ang sasabihin ng manghukuman. Pero sa ngayon, nandito po tayo pa rin sa Netherlands, tayo po ay humihingi ng asylum dahil malinaw na malinaw po na itong kaso na non-bailable for human trafficking na walang kaebidensya na ako ay may recruit kahit sino o ako ay kasapi na kahit anong pogo company bukod sa pagiging abogado ay pruweba na ako'y ginigipit ng Marcos administration at ito po ay dahil di umano, ayon sa aking mga kaibigan doon sa 17th Congress, no? Ay dahil akong sinisisi doon sa Pulboronic video. Well, pwede ba? Liza Araneta Marcos, ikaw daw talaga nagpapadikdik sa akin. Ang aking mensahe sa iyo, itigil na yan dahil nagsimula na nga si Amy Marcos. Yung Pulboronic video na sinisisi mo sa akin, corroborated na, authenticated na by Amy Marcos. So give it up. Kahit anong dikdik mo sa akin, alam na ng taong bayan, adik ang iyong asawa. At Marcos Jr., alam mo nang gagawin mo. Adik ka, hindi mo na kayang magtrabaho bilang presidente, ibigay mo na ang iyong opisina kay VP Sara dahil pinili mo naman talaga si VP Sara bilang vice president para siyang maging presidente kung hindi mo na kaya. Maawa naman kayo mag-asawa sa Pilipinas. Record low na ang balor ng peso. Record low na ang Philippine Stock Exchange. Halos record high na rin ang poverty incidence natin. 1 out of 2 kalahati, gutom. Ano pa bang gusto ninyo? Tuloy mamatay na sa gutom mga Pilipino bago kayo umalis? Alam nyo, kung kayo'y mapapatawad ng Pilipino, ang gagawin ninyo, magbibitiw na kayo. At Marcos Jr. at Liza Araneta Marcos, kayo ay magpapagaling. Kayo ay magpaparehab. Nang kayo ay magsilbing halimbawa na po pwedeng magbagong buhay ang mga nalulun sa pinagbabawal na gamot. Mga kababayan, wag po tayo magpapalinlang. Alam natin na itong administrasyon nito sinusupil lahat ng kritiko at ang panunupil, pagtatanim kaso. Kaya nga po nandito sa dahig ang Tatay Digong. Bakit? Kasi siyang unang-una nagsabi na adik si Bangag. January 2024, bagamat ng eleksyon pa lang, sinabi na niya na mayroong isang kandidato na gumagamit ng cocaine. Kaya pinakulong niya rito at sinasabi na mamamatay tao. Kaya wag po kayo magtataka na akong tagapagsalita ni Tatay Digo, kaya talagang dinidikdik nila. Dahil ang gusto nila patahimikin at mabuti na lang, meron tayong teknolohiya na internet na dahilan para ako pa rin ay naririnig ng ating mga kababayang nagsasabi, Marcos resign, adik ka, magpagamot ka na, umuwi ka na, gaya ng sinabi ni Manang Aimee. Maraming salamat po